Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang tadhana ay sadyang mapaglaro, ngunit sa huli ay tapat? Samahan niyo ako ngayong hapon sa isang paglalakbay kung saan ang pag-ibig ay nagsisimula hindi sa liwanag, kundi sa gitna ng dilim. Sabi nila, ang mata daw ang bintana ng kaluluwa. Pero paano kung ang nakikita ng ating mga mata ay pawang kasinungalingan lamang? Paano kung ang katotohanan ng pag-ibig ay hindi nakikita, kundi naaamoy at nararamdaman tulad ng isang halimuyak na mananatili sa iyong alaala habang buhay? Handa na ba kayo? Huminga ng malalim, ipikit ang mga mata at pakinggan natin ang maingay, masilaw, puno ng tawanan at kalansing ng mga mamahaling baso, ganoon ang gabi sa Hacienda Takip Silim. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng taon para sa pamilya Montefalco, ang mga hari at reyna ng Barrio Agos Hangin. Ang bawat sulok ng mansyon ay pinalamutian ng mga kristal at ginto, na tila nangungutya sa mga taong naghihirap sa labas ng mataas na gate. Sa isang sulok ng marangyang ballroom, nakatayo si Liag Dalisay. Suot ang kanyang uniforme bilang chambermaid. Pakiramdam niya ay isa siyang mantsa sa isang perpektong painting. Mahigpit ang hawak niya sa tray ng mga basyong baso. Masakit na ang kanyang mga paa sa maghapong pagtakbo, pero kailangan niyang tiisin. Kailangan niya ng pera para sa gamot ni Nanay Payapa. Liag, ano ba? Tulala ka na naman dyan? Napapitlag si Liag nang sigawan siya ng supervisor na si Mrs. Cortez. Pasensya na po, ma'am. Mahinang sagot ni Liag, nakayuko ang ulo. Ang buhok niyang mahaba ay nakapusod ng mahigpit, pero may ilang hibla na kumakawala. Dala ang amoy ng sabon at bulaklak ng ilang-ilang na pinitas niya kaninang umaga. Bilisan mo ang pagkilos. Si Sir Banwa, paakyat na sa master suite. Siguraduhin mong may sariwang tuwalya doon. Bilis! Banwa Montefalco. Ang pangalang iyon ay parang kulog na gumuguhit sa buong hacienda. Siya ang tagapagmana, ang lalaking tinitingala ng lahat, pero kinatatakutan din dahil sa kanyang malamig na tingin. Dali-daling tumalima si Liag. Habang paakyat siya sa hagdan ng mga empleyado, hindi niya napansin ang nangyayari sa bar sa ibaba. Doon, nakaupo si Banwa. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang mga mata ay pagod na pagod. Sawang-sawa na siya sa mga plastik na ngiti ng mga bisita. Gusto na niyang magpahinga. Lumapit sa kanya si Datu Vargas, ang kanang kamay ng pamilya na may ngiting hindi abot sa mata. Sir Banwa, mukhang pagod na kayo. Heto, uminom muna kayo pampakalma bago kayo umakyat. Alok ni Datu, sabay abot ng isang baso ng alak na kanina pa niya hawak. Hindi naghinala si Banwa. Tiwala siya sa mga tao sa loob ng kanyang pamamahay. Ininom niya ito ng diretsyo. Ang pait ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, pero may kasamang kakaibang init na agad na kumalat sa kanyang katawan. Isang init na hindi normal. Salamat, Datu. Maikling sabi ni Banwa bago tumayo. Pero pagtayo niya, umikot ang mundo. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ng chandelier ay naging parang mga alitap-tap na magulo ang lipad. Sir, ayos lang kayo? Tanong ni Datu. Pero may halong tuwa sa boses nito. Hindi na sumagot si Banwa. Pinilit niyang maglakad patungo sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay parang paghatak sa kanya ng lupa. Ang kanyang hininga ay bumibigat at ang kanyang katawan ay naghahanap ng hindi niya maipaliwanag. Sa loob ng master suite, kakatapos lang ni Liag ayusin ang kama. Malinis na, mabango. Akmang aalis na siya nang biglang bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok si Banwa. Sumusuray-suray. Ang kanyang mamahaling coat ay gusot na at ang kanyang mukha ay namumula. Sir Banwa? Gulat na tawag ni Liag. Sir, may sakit po ba kayo? Tatawag po ako ng... Wag! Pigil ni Banwa. Ang boses niya ay paos at puno ng desperasyon.
Mabilis siyang lumapit kay Liag at hinawakan ang braso nito. Ang balat ni Banwa ay nag-iinit, parang apoy. "Sir, nasasaktan po ako." Natatakot na sabi ni Liag, pilit na kumakawala. Pero dahil sa epekto ng gamot, iba ang nakikita ni Banwa. Hindi niya nakikita ang katulong na si Liag. Ang nakikita niya ay isang malabong imahe ng isang babaeng nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. At higit sa lahat, naaamoy niya ito. Isang pamilyar at matamis na amoy. Mabango. Bulong ni Banwa. Inilapit ang mukha sa leeg ni Liag. Amoy. Ilang-ilang. Nanigas si Liag. Gusto niyang tumulak, pero nang makita niya ang mga mata ni Banwa, wala doon ang bagsik na kilala ng lahat. Ang nakita niya ay isang lalaking nagmamakaawa, isang lalaking nalulunod, at naghahanap ng sasagip. "Sir, lasing lang po kayo." Nanginginig na sabi ni Liag. "Huwag mo akong iiwan," bulong ni Banwa. At sa pagkakataong yon, ang kanyang boses ay parang batang nawawala. "Kahit ngayon lang, huwag mo akong iiwan." Nawala ng balanse si Banwa at natumba pa sulong. Nasalo siya ni Liag at pareho silang napabagsak sa malambot na kama. Ang dapat sana ay pag-alis ni Liag ay napigilan ng mahigpit na yakap ni Banwa. Ang gamot na inilagay ni Datu ay hindi lang pampatulog. Ito ay pampawala ng katinuan, pampalabnaw ng inhibisyon. Sa labas, kumulog ng malakas at nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang ingay ng patak ng ulan sa bintana, ang tanging saksi sa nangyari sa pagitan ng isang prinsipe at isang utusan. Sa dilim ng kwarto, walang pangalan, walang estado. Tanging ang init ng balat at ang halimuyak ng ilang-ilang ang naghari. Kinaumagahan. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Banwa. Napakunot ang kanyang noo. Masakit ang kanyang ulo, parang binibiyak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na ang hilo, pero ang alaala ng kagabi ay malabo. Parang panaginip. Napabangon siya. Wala siyang katabi. "Nananaginip lang ba ako?" tanong niya sa sarili. Pero nang tingnan niya ang kanyang kamay, may hawak siyang isang bagay, isang panyo. Isang lumang panyo na may burdang bulaklak ng ilang-ilang sa gilid. Inamoy niya ito. Ito yon. Ito ang amoy na nagpatahimik sa kanya kagabi. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Josa Altamirano, ang babaeng modelo na matagal nang inirereto ng kanyang ama. Maganda, matangkad, at laging suot ang pinakamamahaling damit. "Good morning, Banwa," bati ni Josa. May bitbit na tray ng almusal. "Gising ka na pala." Tinitigan siya ni Banwa. Sinubukan niyang hanapin ang amoy sa kanya. Lumapit si Diosa at hinalikan siya sa pisngi. Ang amoy ng mamahaling perfume ni Diosa ay sumampal sa ilong ni Banwa. Masangsang, matapang, ibang-iba sa amoy kagabi. Pero bago pa makapagsalita si Banwa, nakita ni Diosa ang panyong hawak niya. Nanlaki ang mga mata ng babae, pero mabilis din itong napalitan ng isang mapaglarong ngiti. Nakita na ni Diosa si Liag na tumatakbo palabas ng kwarto kaninang madaling araw. Nakita niya ang takot sa mukha ng katulong at bilang isang babaeng gagawin ang lahat para sa kapangyarihan, alam niya kung paano gamitin ang sitwasyon. "Ang panyo ko," sabi ni Diosa, sabay hablot sa panyo mula sa kamay ni Banwa. "Hinanap ko to kanina. Salamat at tinago mo." Natigilan si Banwa. "Sa'yo yan." Ngumiti si Diosa, isang nangiting puno ng lason. "Oo naman. Mahal ko. Bakit? May iba ka pa bang inaasahan?" Sa labas ng pinto, nakasandal si Liag. Narinig ang lahat. Nakatakip ang kamay sa bibig para pigilan ang paghikbi. Ang gabing akala niya ay espesyal. Ngayon ay ninakaw na ng iba. Mabilis na tumakbo si Liag palayo. Dala ang isang sikretong magbabago sa buhay nilang lahat. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang lason. Sa simula, hindi mo ito mararamdaman. Pero habang tumatagal, unti-unti nitong papatayin ang lahat ng katotohanang
nakapaligid sa'yo. Sa loob ng kanyang marangyang kwarto, nakatitig si Diyos sa Altamirano sa salamin. Isang matamis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha habang tinitingnan ang panyong may burdang ilang-ilang. Ang panyong ninakaw niya mula sa dangal ng isang katulong. Kinuha niya ang isang bote ng mamahaling pabango at tinapon ito sa basurahan. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na bote ng essence oil na may amoy ng ilang-ilang. Pinahiran niya ang kanyang pulso at ang kanyang leeg. Mula ngayon, ito na ang amoy ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Ito ang amoy na hinahanap ni Banwa. At ito ang amoy na magdadala sa akin sa rurok ng yaman ng mga Montefalco. Lumabas siya ng kwarto at tinungo ang opisina ni Banwa. Nadatnan niya ang lalaki na nakatitig sa kawalan. Tila malalim ang iniisip. Banwa, mahal. Malambing na tawag ni Diyosa. Lumapit siya at yumakap sa likod ng lalaki. Bahagyang natigilan si Banwa. Naamoy niya ang pamilyar na halimuyak. Ang amoy na nagpakalma sa kanya sa gitna ng kalasingan nung isang gabi. Lumingon siya at tinitigan si Diyosa. Diyosa, ikaw ba talaga yun? Tanong ni Banwa. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sino pa ba, Banwa? May iba pa bang babae na papasok sa kwarto mo sa gitna ng gabi? Humagigik si Diyosa. Pilit na itinatago ang kaba. Alam kong lasing ka, pero hindi ko akalaing malilimutan mo ang nangyari sa atin. Huminga ng malalim si Banwa. Bilang isang lalaking pinalaki sa prinsipyo at dangal, alam niya ang kanyang responsibilidad. Hinawakan niya ang kamay ni Diyosa. Patawad kung naging magulo ang lahat. Pero huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang lahat ng nangyari. Magpapakasal tayo. Nagdiwang ang puso ni Diyosa. Nakuha na niya ang gusto niya. Ang titulong Mrs. Montefalco ay abot kamay na niya. Ngunit sa kabilang dako ng mansyon, sa madilim at masikip na quarters ng mga katulong, ibang emosyon ang naghahari. Nakaupo si Liag sa sahig ng banyo, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang maliit na plastic na stick. 2 guhit na kulay pula. Positibo. Diyos ko, hikbi ni Liag. Paano na ito? Paano ko ito sasabihin kay Sir Banwa? Iisipin niyang tinatangka ko lang siyang akitin para sa pera. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Napatayo si Liag sa gulat at mabilis na itinago ang pregnancy test sa likod niya. Si Diyosa ang nakatayo doon. Nakataas ang kilay at may mapanghamong tingin. Anong ginagawa mo rito, Liag? Kanina ka pa hinahanap sa kitchen. Bakit ang putla mo? Tanong ni Diyosa. Wala po, ma'am. Masama lang po ang pakiramdam ko. Nauutal na sagot ni Liag. Hindi naniwala si Diyosa. Mabilis ang kanyang kilos. Hinablot niya ang kamay ni Liag mula sa likuran. Laglag ang pregnancy test sa sahig. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani bago humalakhak ng malakas si Diyosa. Isang tawang parang galing sa impyerno. Akalain mo nga naman, sabi ni Diyosa, habang dinidiriwan ng stick gamit ang kanyang sapatos. Ang munting daga, nagdadalang tao pala. At hulaan ko, kay Banwa ito, hindi ba? Napaluhod si Liag. Ma'am, parang awa niyo na. Huwag niyo pong sasabihin kahit kanino. Aalis na lang po ako. Hindi ko po guguluhin ang kasal niyo. Lumapit si Diyosa at hinawakan ng panga ni Liag. Pinilit itong patingalain. Talagang aalis ka, Liag. Pero hindi pa ngayon. May kailangan akong gawin. Isang madilim na plano ang nabuo sa isip ni Diyosa. Alam niyang baog siya. Alam niyang hindi siya magkakaanak dahil sa kanyang naging lifestyle noon bilang modelo. Pero kailangan niya ng tagapagmana para tuluyan ng makuha ang tiwala ni Don Gunita. Makinig ka sa akin, Liag, bulong ni Diyosa. Mula ngayon, pag-ari ko ang batang nasa sinapupunan mo. Sasabihin ko kay Banwa na ako ang buntis at ikaw ang magsisilbing anino ko. Hindi ko po ibibigay ang anak ko, sigaw ni Liag. Talaga? Banta ni Diyosa. Kung ayaw mo, sige. Pero tandaan mo, isang tawag ko lang sa mga guard.
Mapapalayas ang buong pamilya mo rito. At si Nanay Payapa, mawawalan siya ng gamot. Mamamatay siyang dilat ang mga mata dahil sa katigasan ng ulo mo. Pipili ka, Liyag. Ang anak mo o ang buhay ng nanay mo? Nanghina si Liyag. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang sandali. Wala siyang laban, wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Nang gabing iyon, sa harap ng hapagkainan ng mga Montefalco, itinaas ni Diyosa ang isang baso ng gatas. Don Gunita, Banwa, may maganda akong balita. Nakangiting sabi ni Diyosa. Magkakaroon na ng bagong miyembro ang pamilyang ito. Buntis ako. Natuwa ang matandang si Gunita. Niyakap ni Banwa si Diyosa. Bagamat may kakaibang bigat sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Habang sa kusina, nakatayo si Liyag. Pinapanood ang lalaking mahal niya na nakayakap sa babaeng nagnanakaw ng kanyang buhay. Lumabas si Diyosa sandali at pumunta sa likod ng mansyon, kung saan naghihintay ang madilim na anino ni Datu Vargas. Datu, tawag ni Diyosa. Ano ang utos, ma'am? Tanong ni Datu, habang pinaglalaruan ng isang lighter. Alagaan mong mabuti si Liyag sa loob ng 9 na buwan. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas at sa oras na mailuwal na niya ang mga batang yan. Huminto si Diyosa at tumingin sa malayo. Gusto ko, mawala na siya ng parang bula. Isama mo na ang mga bata kung kailangan. Basta siguraduhin mong ako lang ang lalabas na bida sa harap ni Banwa. Paano ang mga bata, ma'am? Malamig ang naging sagot ni Diyosa. Kukuha na lang ako ng ibang sanggol na ipapalit. O kaya naman, hayaan nating mamatay ang lahat. Basta ang mahalaga, mapapangasawa ko si Banwa at makukuha ko ang yaman nila. Maliwanag? Nakangising tumango si Datu. Maliwanag, ma'am. Hindi alam ni Liyag na sa bawat pintig ng puso ng kanyang mga anak, isang hatol ng kamatayan na pala ang nakabanggit. 9 na buwan. 9 na buwan ng pagtatago, ng takot at ng pag-iyak sa dilim. Sa loob ng isang abandonadong bodega, sa dulo ng hasyenda Takip Silim, ang hangin ay mabaho, amoy luma at amoy kalawang. Doon itinapon ni Diyosa si Liyag upang itago sa paningin ni Banwa at ng buong mundo. Isang malakas na kulog ang yumanig sa bodega, kasabay ng isang matinding hiyaw ng sakit mula kay Liyag. Nanay Payapa, hindi ko na po kaya. Hikbi ni Liyag. Ang kanyang pawis ay humahalo na sa kanyang mga luha. Nakahiga siya sa ibabaw ng mga lumang sako, ang tanging higaan na ibinigay sa kanya. Kaya mo yan, Liyag. Isang itulak pa, anak. Lalabas na ang bata. Pagpapalakas ng loob ni Yaya Payapa, ang matanda ay nanginginig din ang mga kamay habang hawak ang isang palanggana ng mainit na tubig at ilang pirasong lumang tela. Isang huling itulak, isang mahabang sigaw, at pagkatapos ay katahimikan. Umiyak ang unang sanggol, isang malakas at malusog na iyak. Isang batang lalaki, Liyag. Napakagwapo, bulong ni Yaya Payapa. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Muling namilipit sa sakit si Liyag. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kadiliman ng bodegang iyon, isinilang ang ikalawang sanggol, isang batang babae. Kambal, bulong ni Liyag habang hinihingal. Sa kabila ng panghihina, pilit niyang iniabot ang kanyang mga kamay. Akin na po sila, ang mga anak ko. Niyakap ni Liyag ang dalawang sanggol. Ikaw ang magsisilbing liwanag sa madilim kong buhay. At ikaw, Hamog, ikaw ang magpapaalala sa akin ng bagong simula bawat umaga. Ngunit ang sandali ng kaligayahan ay panandalian lamang. Narinig nila ang tunog ng gulong ng sasakyan sa labas. Pagkatapos ay ang tunog ng mabibigat na yabag sa putikan. Nandyan na sila! Takot na sabi ni Yaya Payapa. Pinatay niya agad ang munting lampara. Sumilip si Liyag sa siwang ng pinto. Nakita niya si Datu Vargas na may hawak na 2 can ng gasolina. Kasunod nito ang isa pang lalaki
na may bitbit na sulo. Siguraduhin mong walang makakalabas ng buhay. Marahas na utos ni Datu. Sabi ni Ma'am Diosa, tapusin na ang lahat ngayong gabi. Mas madaling sabihin kay Sir Banwa na namatay sa panganganak ang katulong at ang mga bata kaysa itago pa sila habang buhay. Buhusan niyo ng gasolina ang bawat sulok. Nanlamig ang buong katawan ni Liag. Hindi lang siya ang gustong patayin ni Diosa, pati ang sarili nitong mga anak. Ang mga anak ni Banwa ay balak nitong sunugin ng buhay. Nanay Payapa, kailangan nating tumakas. Bulong ni Liag. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na nanggagaling sa pagiging isang ina. Pero Liag, kapapanganak mo lang. Hindi mo pa kayang maglakad. Pigil ng matanda. Mamamatay kami rito kung mananatili tayo. Mauna na kayo, nanay. Daan kayo sa likod. Sa maliit na bintana. Susunod ako. Hindi kita iiwan. Nanay, parang awa nyo na. Kailangan nyo pang mabuhay para tulungan ako. Takbo na. Sa ilalim ng malakas na ulan, dahan-dahang lumabas si Liag sa kabilang panig ng bodega. Ang bawat hakbang ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang katawan. Bawat pintig ng kanyang matris ay nagpapaalala ng sakit na katatapos lang niyang danasin. Ngunit mas matindi ang takot niya para sa dalawang sanggol na nakabalot sa kanyang dibdib. Naamoy niya ang gasolina. Pagkatapos, isang malaking pagsabog ng apoy ang nagliwanag sa paligid. Ang bodega ay nilamon ng apoy sa isang iglap. Ayun, may tumatakas. Sigaw ni Datu nang makita ang anino ni Liag na papunta sa kagubatan. Habol, huwag niyo silang papayagang makarating sa kalsada. Tumakbo si Liag. Tumakbo siya kahit hindi na niya nararamdaman ang kanyang mga binti. Ang putik ay umaabot na sa kanyang bukong-bukong at ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanyang mukha. Pero hindi siya huminto. Huwag kayong iiyak, mga anak. Parang awa niyo na. Huwag kayong iiyak. Bulong niya sa mga sanggol habang hinihingal. Nakarating siya sa gilid ng isang bangin kung saan sa ibaba ay umaagos ang isang mabilis at malalim na ilog dahil sa bagyo. Wala nang ibang daan. Sa likuran niya, naririnig na niya ang mga sigaw ni Datu at ang tahol ng mga aso. Liag, wala ka nang mapupuntahan! Sigaw ni Datu mula sa malayo. Ibigay mo na sa amin ang mga bata at baka paligtasin pa namin ang buhay mo. Tumingin si Liag sa malalim na ilog. Tumingin siya sa langit kung saan ang ulan ay patuloy na bumubuhos na parang nakikiramay sa kanyang kapalaran. Banwa, patawarin mo ako, bulong niya. Diyos ko, iligtas niyo po ang mga anak ko. Pumikit si Liag. Niyakap niya ng sobrang higpit sina Sinag at Hamog. Isang maling hakbang, isang pagkulas ng putik sa gilid ng bangin. Ah! Nahulog si Liag. Kasabay ng pagkidlat ng malakas, nakita ni Datu ang paglamon ng madilim na agos ng ilog sa katawan ng babae at ng dalawang sanggol. Katahimikan. Tanging ang dagundong ng tubig at ang hagupit ng hangin ang natira. Wala na sila, sabi ni Datu habang nakatingin sa ibaba. Patay na ang lahat. Tara na, ibalita natin kay Ma'am Diosa na malinis na ang lahat. Ngunit sa kalayuan, sa gitna ng ingay ng bagyo, may isang mahinang iyak ng sanggol ang sumabay sa agos ng tubig bago ito tuluyang nawala sa dilim. Lumipas ang 5 taon na parang isang mahabang bangungot para kay Banwa Montefalco. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa Hacienda Takip Silim, nakatitig siya sa bintana habang pinagmamasdan ang malawak na lupain. Mula sa labas, siya ang kahulugan ng tagumpay. Isang bilyonaryong kagalang-galang, mas makapangyarihan kaysa dati. Pero sa loob, pakiramdam niya ay isa siyang tuyot na punong kahoy na unti-unting namamatay. Binuksan niya ang kanyang drawer at inilabas ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang lumang panyo na may burdang ilang-ilang. Kupas na ito, pero para sa kanya, ito na lamang ang tanging koneksyon niya sa gabing naramdaman niyang buhay ang kanyang puso.
5 taon, Banwa. Bakit hindi mo pa rin siya makalimutan? Bulong niya sa sarili. Simula ng gabing mamatay si Liag sa ilog, ayon sa ulat ni Datu, ay naging malamig si Banwa. Hindi niya pinakasalan si Diyosa, kahit ano pang pilit nito at ni Don Gunita. Sinabi niya sa lahat na ang kanyang puso ay sarado na. Nanatili si Diyosa sa mansyon bilang isang permanenteng bisita at fiancé sa papel. Umaasang balang araw ay lalambot din ang loob ni Banwa. Samantala, sa isang maliit at payak na barong-barong sa kabilang panig ng bundok, sa bayan ng Sansinag, isang masayang tawanan ang bumabasag sa katahimikan ng hapon. Nanay, tingnan mo si Hamog. Kinuha ang tinapay ko. Sigaw ng isang batang lalaki. Lumabas si Liag mula sa kusina. May bahid ng harina sa kanyang mukha pero may ngiti sa kanyang mga labi. Mas matanda na siya. May mga linya ng pagod sa kanyang mga mata. Pero ang kanyang kagandahan ay lalong nagmura dahil sa pagiging isang ina. Hamog, anak. Ibalik mo ang tinapay ni Kuya Sinag mo. Malambing na sabi ni Liag. Ang batang lalaki, si Sinag, ay kamukhang kamukha ni Banwa. Ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, at ang matikas na tayo. Si Hamog naman ay ang bersyon ni Liag na may mga matang laging kumikinang sa tuwa. Ligtas silang nakaligtas sa ilog 5 taon na ang nakakaraan. Isang mangingisda ang nakakita sa kanila na nakasabit sa mga ugat ng puno sa pampang. Simula noon, nagtago sila. Nagpalit ng pangalan, nagtrabaho ng kahit ano para mabuhay. Ngunit ang katahimikan nila ay nabulabog nang biglang himatayin si Yaya Payapa habang naglalaba. Nanay Liag, kailangan po ng operasyon ni Yaya Payapa sa puso, sabi ng doktor sa maliit na klinika. Malaki ang kakailanganing pera, mga 50,000 para sa paunang deposito. Nang hina si Liag, saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang tanging yaman niya ay ang kanyang mga anak. Kinabukasan, habang naglalakad sa palengke, nakita ni Liag ang isang anunsyo sa dyaryo na nakadikit sa pader. Hiring, stay-in nanny for the Montefalco estate, high salary, benefits included. Napatigil ang mundo ni Liag. Ang hacienda takip silim, ang lugar kung saan siya muntik mamatay. Ang lugar kung saan naroon ang lalaking hanggang ngayon ay mahal pa rin niya, kahit na alam niyang kinalimutan na siya nito. Hindi ko pwedeng balikan ang nakaraan, bulong niya sa sarili. Pero mamamatay si Yaya Payapa kung hindi ko ito gagawin. Para sa kanila ito, para sa pamilya ko. Sa tulong ng isang kaibigan, gumamit si Liag ng ibang pangalan. Liway. Nagsuot siya ng salamin at laging nakatali ang buhok ng mahigpit upang hindi agad makilala. At higit sa lahat, kailangan niyang itago ang kanyang mga anak. Ngunit hindi niya matiis na iwan sina Sinag at Hamog sa kapitbahay. Nagmakaawa siya sa head ng personnel na isama ang kanyang mga anak sa quarters ng mga katulong, kapalit ng bawas sa kanyang sahod. Dahil sa desperasyon ng mansyon na makakuha ng matinong nani para sa mga pamangkin ni Don Gunita na darating mula sa Maynila, tinanggap siya. Unang araw ni Liag sa hacienda. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya ng sakit at tamis ng nakaraan. Habang naglalakad siya sa garden bit-bit ang ilang gamit, hindi niya napansin na nakawala si Sinag mula sa kanyang pagkakahawak. Sinag, anak, huwag kang lalayo. Tawag ni Liag, pero huli na. Si Sinag, nalikas na malikot at tuso, ay nakakita ng isang magandang sasakyan na nakaparada sa tapat ng opisina ni Banwa. Isang itim na SUV na may bukas na hood dahil tinitingnan ng driver ang makina. Umalis sandali ang driver para kumuha ng tubig. Lumapit si Sinag. May nakita siyang isang maluwag na tornilyo sa tabi ng battery. Gamit ang kanyang maliit na kamay, pinihit niya ito. Eksaktong lumabas si Banwa mula sa kanyang opisina. Dala ang kanyang briefcase. Galit siya dahil ayaw umandar ang kanyang sasakyan
at may mahalaga siyang meeting. Sino ang nagpapakialam ng sasakyan ko? Sigaw ni Banwa. Ang kanyang boses ay parang kulog na nagpatahimik sa buong paligid. Napatayo si Sinag mula sa harap ng hood. Puno ng grasa ang kanyang maliliit na pisngi. Humarap ang bata kay Banwa. Hindi ito natakot. Sa halip, tumingin ito ng diretso sa mga mata ng bilyonaryo. Natigilan si Banwa. Ang kanyang briefcase ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang batang nasa harap niya. Ang mga mata nito, ang paraan ng pagtayo nito, ito ay parang tumitingin siya sa isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kabataan. Bata, sinong nanay mo? Nanginig ang boses ni Banwa. Eksaktong dumating si Liag. Hinihingal. Sinag, anak, nasaan ka? Napatigil si Liag. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Banwa, ang makapangyarihang Panginoon ng hasyenda, at si Liag, ang patay na katulong na ngayon, ay nagbabalik bilang isang estranghero. Ang hangin sa paligid ay biglang huminto sa pag-ihip. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Ang katahimikan sa harap ng mansyon ay tila isang tali na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Liag. Nakatitig sa kanya si Banwa. Ang mga matang dati ay puno ng alab, ngayon ay puno ng pagdududa, at isang uri ng pangungulilang hindi nito maipaliwanag. Sino ka? Ulit ni Banwa. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bahid ng panginginig na tanging si Liag lang ang nakakaramdam. Mabilis na ibinaba ni Liag ang kanyang tingin. Inayos niya ang suot na makapal na salamin na bahagyang dumulas sa kanyang ilong dahil sa pawis. Paumanhin po, Sir Banwa. Mahinang sagot ni Liag. Pilit na ginagawang paos ang kanyang boses. Ako po si Liway, ang bagong nani na kinuha ni Mrs. Cortez, at anak ko po si Sinag. Pasensya na po kung nabulabog niya kayo. Mabilis na hinila ni Liag ang kamay ni Sinag. Sinag, halika na. Mag-sorry ka kay Sir. Tumingin si Sinag kay Banwa. Walang bakas ng takot sa mukha ng bata. Sa halip ay tila sinusuri pa nito ang bilyonaryo. Sorry po, Sir. Pero yung tornilyo po kasi sa battery niyo maluwag. Hindi po talaga aandar yan kung hindi ihigpitan. Bahagyang napaatras si Banwa. Ang paraan ng pagsasalita ng bata, ang kislap sa mga mata nito, kapag pinag-uusapan ng makina, ito ay parang nakikipag-usap siya sa sarili niyang anino. Sa loob ng 5 taon, walang bata ang nakalapit sa kanya ng ganito. Liway. Pag-uulit ni Banwa sa pangalan. Parang may kung anong mali, parang may kung anong hindi tugma. Tumingin ka sa akin. Nanigas si Liag. Huwag kang titingin, Liag. Mamumukaan ka niya. Sir, kailangan na po naming pumunta sa quarters. Pag-iwas ni Liag. Marami pa po kaming gagawin. Sabi ko tumingin ka sa akin. Malakas na utos ni Banwa. Napilitang mag-angat ng tingin si Liag. Sa likod ng makapal na grado ng salamin, nagsalubong ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang oras. May naramdamang kuryente si Banwa. Isang pamilyar na kuryente na naramdaman lang niya sa isang babae noon. Ngunit ang babaeng yon ay matagal nang nilamon ng ilog. Sir Banwa. Naputo lang sandali nang lumapit ang driver. Sir, aandar na po ang sasakyan. Tama po yung bata. Maluwag lang po ang kabit ng battery. Hindi sumagot si Banwa. Ang kanyang tingin ay nananatiling nakapako kay Liag na mabilis na tumalikod at hinila ang kanyang mga anak patungo sa direksyon ng quarters. Sa buong maghapon, hindi mapakali si Banwa sa loob ng kanyang opisina. Ang bawat dokumentong binabasa niya ay nagiging mukha ng batang si Sinag. Bakit ganoon na lamang ang epekto sa kanya ng mag-iina? Kinagabihan, ipinatawag ni Banwa si Mrs. Cortez. Sir, may problema po ba kay Liway? Kabado na tanong ng supervisor. Gusto ko siyang maging nani ni Migo. Maikling sabi ni Banwa. Tinutukoy ang kanyang pamangkin na kararating lang mula sa Maynila. Pero sir, ang usapan po ay sa nursery lang siya. Gawin mo ang sinabi ko. Putol ni Banwa.
At gusto ko, doon sila tumira sa main house, sa guest room malapit sa kwarto ni Migo. Gusto ni Banwa na malapit sila. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong puwersa ang humihila sa kanya sa mag-iinang yon. Isang lukso ng dugo na pilit niyang binabaliwala, pero lalong nagiging maingay sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagsimula na si Liag sa kanyang bagong tungkulin. Mas mahirap ito dahil mas madalas niyang makikita si Banwa. Habang pinapakain niya si Migo at ang kanyang sariling mga anak sa garden, hindi niya alam na pinapanood sila ni Banwa mula sa balkonahe. Nakita ni Banwa kung paano asikasuhin ni Liag ang mga bata. Ang bawat kilos nito ay puno ng lambing. Isang uri ng pag-aalaga na hindi niya nakita kay Diyos sa kailanman. Nang gabi ring iyon, hindi makatulog si Banwa. Lumabas siya ng kanyang kwarto at naglakad-lakad sa hallway. Nang mapadaan siya sa kwarto ng mga bata, nakarinig siya ng isang malambing na himig. Huminto si Banwa. Nanindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Liag sa tabi ni Sinag at Hamog na mahimbing nang natutulog. Marahang hinahaplos ni Liag ang buhok ng mga anak habang kumakanta ng isang pamilyar na oyayi. Matulog na, aking mahal. Ang bituin ay magniningning. Iyon ang kanta. Iyon ang boses. Dahan-dahang itinulak ni Banwa ang pinto. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay tumatama sa mukha ni Liag na sa sandaling iyon ay hindi suot ang kanyang salamin. Ang kanyang buhok ay nakalugay, mahaba at umaalon. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Banwa. Ang imaheng nasa harap niya ay ang babaeng bumbisita sa kanyang mga panaginip gabi-gabi sa loob ng 5 taon. Liag, bulong ni Banwa. Ang boses ay puno ng pait at pananabik. Napalingon si Liag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa sobrang gulat, hindi siya nakagalaw. Lumapit si Banwa. Bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang bigat. Hinawakan niya ang balikat ni Liag. Pilit na tinitingnan ang katotohanan. Ikaw ba yan? Paanong nangyari ito? Tanong ni Banwa. Inilapit niya ang kanyang mukha. Pilit na inaamoy ang buhok ng babae. Ang halimuyak na ito. Ang boses na ito. Hindi ako pwedeng magkamali. Nanginig ang labi ni Liag. Sir, anong sinasabi niyo? Ako po si Liway. Huwag mo akong pagsinungalingan. Sigaw ni Banwa. Pero ang kanyang sigaw ay may kasamang luha. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tayo ba? Tayo ba ang magkasama noong gabing iyon? At ang mga batang ito? Sila ba ay... Banwa? Mahal, anong ginagawa mo rito sa kwarto ng mga katulong? Isang matalas na boses ang bumasag sa tensyon. Nakatayo sa pintuan si Diyosa. Suot ang kanyang mamahaling robe. Ang muka ay puno ng pagtataka na mabilis na naging galit nang makita ang lapit ng dalawa. Mabilis na lumayo si Liag at kinuha ang kanyang salamin sa tabi. Ma'am Diyosa, gising na po kasi ang mga bata. Kaya pinatulog ko lang po ulit. Tumingin si Diyosa kay Liag. Pagkatapos ay kay Banwa. Nakita niya ang kaguluhan sa mga mata ng kanyang fiancé. Ang takot na pilit niyang ibinaon 5 taon na ang nakakaraan ay biglang bumalik. Lumabas ka na, Banwa, sabi ni Diyosa. Lumapit at hinawakan ang braso ng lalaki. Baka kung ano pang isipin ng mga tao rito. At ikaw, Liway, siguraduhin mong alam mo ang lugar mo sa mansyong ito. Hinila ni Diyosa si Banwa palabas, pero bago sumara ang pinto, lumingon si Banwa. Ang kanyang titig ay nakailiag pa rin. Isang titig na nagsasabing hindi pa tapos ang usapan. Naiwan si Liag na nanginginig sa dilim. Alam niyang nagsimula na ang huling yugto ng kanyang pagtatago. Ang katotohanan ay parang baha. Gaano mo man harangan, gagawa at gagawa ito ng paraan para umagos. Hindi mapakali si Diyosa sa loob ng kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa mamahaling carpet ay puno ng tensyon. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang boses na yon, ang tindig na yon, gaano man kapalang salamin,
At gaano man kapayak ang suot ng bagong nani, kilala niya ang mga matang iyon. Liyag, buhay ka talaga. Ikaw na basura ka. Gigil na bulong ni Diyosa habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. At may lakas ka pa ng loob na bumalik dito kasama ang mga anak mo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Datu. Datu, kailangan nating kumilos. Nandito siya. Ang babaeng pinasabog mo sa bodega, 5 taon na ang nakakaraan. Buhay siya at nagpapanggap na nani sa ilalim ng ilong ni Banwa. Sa kabilang linya, narinig ang malutong na mura ni Datu. Sigurado ka ba, ma'am? Malalim ang ilog na pinagbagsakan nila. Siguradong sigurado ako. At ang mga bata. Datu, kamukhang kamukha sila ni Banwa. Kapag nalaman ito ng matandang si Gunita, wala na tayong mapapala sa yaman nila. Kailangan nating kumilos bago pa magising ang kuryosidad ni Banwa. Kinabukasan, maagang kumilos si Diyosa. Habang abala si Liyag sa paghahanda ng almusal ng mga bata sa kitchen, lumaot si Diyosa sa quarters ng mga katulong. Siniguro niyang walang nakakakita sa kanya. Nakita niya ang maliit na bag na pag-aari ni Hamog, ang batang babae. May nakasabit doon na maliit at lumang manika. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa labi ni Diyosa. Inilabas niya ang kanyang suot na diamond necklace, isang heirloom mula sa pamilya Montefalco na ipinahiram sa kanya ni Don Gunita, at mabilis na isinilid ito sa loob ng bag ng bata. Tingnan natin kung saan ka pupulutin ngayon, Liyag, bulong niya. Pagkalipas ng ilang oras, sa gitna ng tanghalian sa garden, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Ang kwintas ko! Ang heirloom necklace! Nawawala! Sigaw ni Diyosa. Sapat na malakas para marinig ni Banwa, nakakalabas lang ng opisina. Anong nangyayari rito? Tanong ni Banwa. Salubong ang kilay. Banwa. Ang kwintas na bigay ni Don Gunita. Nawawala sa dressing table ko. Sigurado akong nandito lang yun kanina, bago pumasok ang mga katulong para maglinis. Paiyak-yak na sabi ni Diyosa. Mabilis na tinawag ni Mrs. Cortez ang lahat ng katulong. Lahat kayo, pumila. Bubuksan namin ang mga gamit nyo. Walang aalis hanggat hindi nahahanap ang kwintas. Nakayuko lang si Liyag habang hawak ang kamay ni Sinag at Hamog. Wala siyang kaba dahil alam niyang wala siyang ninanakaw. Pero nang makita niya ang kakaibang tingin ni Diyosa sa direksyon ni Hamog, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isa-isang tiningnan ang mga bag. Nang dumating ang pagkakataon ni Hamog, kinuha ni Mrs. Cortez ang maliit na backpack ng bata. Huwag po, laruan ko lang po ang nandyan, sabi ng bata. Tumahimik ka, bata, sabi ni Mrs. Cortez sabay baligtad ng bag. Kasabay ng mga mumunting laruan at piraso ng biskwit, lumabas ang isang kumikinang na bagay. Ang diamond necklace ay bumagsak sa damuhan, nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Napasinghap ang lahat. Magnanakaw! Sigaw ni Diyosa. Lumapit siya at mabilis na sinampal si Liyag. Pinalaki mo ang mga anak mo para maging magnanakaw. Kaya pala nagpipilit kang isama sila rito sa mansyon para may mga kasabwat ka. Hindi po totoo yan, sigaw ni Liyag. Sinalo niya ang pangalawang sampal na sana ay para sa kanya. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Hindi namin alam kung paano napunta yan dyan. Sinungaling. Sasampalin pa sana ni Diyosa si Liyag nang may isang malakas na kamay na pumigil sa kanya. Si Banwa, ang kanyang hawak sa braso ni Diyosa ay napakahigpit, kaya napaungol ang babae sa sakit. Bitawan mo ako, Banwa. Nakita mo naman, di ba? Ang anak ng babaeng, yan ang kumuha ng kwintas. Tumingin si Banwa kay Hamog na ngayon ay umiiyak na at nakatago sa likod ni Liyag. Pagkatapos ay tiningnan niya si Sinag na ang mga mata ay puno ng galit at pagtatanggol sa kanyang kapatid at ina. Hindi kinuha ni Hamog yan, malamig na sabi ni Banwa. Anong hindi? Kitang-kita ng lahat, Banwa. Sa bag niya nang galing. Bulyaw ni Diyosa. Ang batang kumuha ng tornilyo sa battery ko para ayusin ang sasakyan.
hindi magnanakaw ng kwintas. Sabi ni Banwa, ang tingin ay nakapako kay Diyosa. At isa pa, paanong mapupunta ang kwintas mo sa bag ng bata kung ang quarters nila ay nasa kabilang dulo ng mansyon at hindi sila pinapapasok sa wing mo? Nataranta si Diyosa. Baka pumasok sila nang hindi natin alam. Mga bata lang sila. Madaling utusan ng nanay nila. Sapat na, putol ni Banwa. Mrs. Cortez, i-check ang lahat ng CCTV sa hallway ng West Wing. Gusto kong makita kung sino ang pumasok sa kwarto ni Diyosa sa huling 3 oras. Namutla si Diyosa, Banwa, baka hindi na kailangan. Baka nakalimutan ko lang na naiwan ko sa kung saan at pinulot lang ng bata. Sabi ko, i-check ang CCTV. Ulit ni Banwa, ang boses ay hindi matatawaran. Hinarap ni Banwa si Liyag. Nakita niya ang pamumula ng pisngi nito dahil sa sampal ni Diyosa. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Gusto niya itong yakapin. Gusto niyang humingi ng tawad sa lahat ng sakit na nararanasan nito. Dalhin mo ang mga bata sa loob, Liway. Magpahinga muna kayo. Sabi ni Banwa sa malambot na tono. Tumango si Liyag. Hindi pa rin tumitingin ng diretso. Mabilis siyang umalis kasama ang mga bata. Sa pagmamadali ni Liyag, hindi niya napansin na may nalaglag mula sa kanyang bulsa. Isang tupi-tuping papel na lumana at maraming mantsa. Napansin ito ni Banwa. Yumuko siya at pinulot ang papel habang abala si Diyosa sa pakikipagtalo kay Mrs. Cortez para pigilan ang pag-check sa CCTV. Dahan-dahang binuklat ni Banwa ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay isang kopya ng birth certificate mula sa isang maliit na munisipyo. Name of mother, Liyag Dalisay. Name of father, Banwa Montefalco. Nanginig ang kamay ni Banwa, ang petsa ng kapanganakan. Saktong 9 na buwan matapos ang gabing iyon. Ang gabing akala niya ay si Diyosa ang kasama niya. Lumingon si Banwa kay Diyosa na ngayon ay pawis na pawis sa kaba. Ang galit sa mga mata ni Banwa ay sapat na para sunugin ang buong hasyenda. Diyosa! Tawag ni Banwa. Ang boses ay parang galing sa hukay. Bakit? Mahal. Ipinakita ni Banwa ang papel. Sino si Liyag Dalisay? At bakit may mga anak ako sa kanya na 5 taon ko nang hindi alam? Ang papel na hawak ni Banwa ay tila naging isang pirasong nag-aapoy na bakal. Ang bawat letra, ang bawat pirma, ito ay sumasampal sa kanyang pagkatao. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya sa isang malaking kasinungalingan. Sa loob ng 5 taon, ang mga anak niya ay lumaki sa hirap habang siya ay nagpapakasa sa yaman. Banwa, makinig ka. Peke yan. Baka na lang yan ang babaeng yan para pirahan ka. Sigaw ni Diyosa. Pilit na hinahablot ang papel mula sa kamay ni Banwa. Mabilis na iniwas ni Banwa ang papel at tinitigan si Diyosa ng may pandidiri. Peke, ang lagda sa ilalim ng pangalan ng ama. Ito ang pirma ko noong gabing iyon. Noong gabing akala ko ay ikaw ang kasama ko dahil lasing ako. Mahal, lasing ka lang noon. Baka kung sino-sino lang ang nakasiping mo at ginamit lang ang pangalan mo. Tumahimik ka. Ang dagundong ng boses ni Banwa ay nagpatahimik sa buong hallway. Noong gabing iyon, may amoy akong natatandaan. Amoy ng ilang-ilang. At kanina, narinig ko si Liway o kung sino man siya na kumakanta ng uyayi na narinig ko rin noong gabing iyon. Diyosa, sa loob ng 5 taon, hinayaan kitang manatili rito dahil akala ko ay ikaw ang nagbigay sa akin ng kapayapaan sa gitna ng dilim. Pero ngayon, napagtanto ko, ikaw ang dilim. Mabilis na tumalikod si Banwa at nagtungo sa quarters ng mga katulong. Hindi na siya kumatok. Pagpasok niya, nakita niya si Liyag na nag-iimpake ng kanilang mga gamit habang ang 2 bata ay nakaupo sa gilid, takot at nalilito. Aalis na po kami, sir. Nanginig ang boses ni Liyag nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi na po kami magiging abala sa inyo. Pasensya na po sa lahat.
Lumapit si Banwa at hinawakan ng kamay ni Liag na naglalagay ng damit sa lumang bag. Liag. Napatigil si Liag. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Banwa sa tunay niyang pangalan simula nang magbalik siya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bakit? Tanong ni Banwa. Ang boses ay puno ng pait. Bakit mo itinago sa akin? Bakit hinayaan mong isipin ko na patay ka na? At ang mga batang ito, bakit mo ipinagkait sa akin ang pagkakataong maging ama sa kanila? Dahil wala akong puwang sa mundo mo, Banwa. Sagot ni Liag. Sa wakas ay sumabog na ang emosyong 5 taon niyang kinimkim. Katulong lang ako. At noong gabing iyon, ginamit lang ako ng mga taong malapit sa iyo para sa kanilang mga plano. Noong nalaman ni Diyosa na buntis ako, tinangka niya kaming patayin. Sinunog nila ang bodegang kinaroroonan ko kasama ang mga anak ko. Paano ako magtitiwala sa iyo kung ang mga taong nakapaligid sa iyo ay mga halimaw? Napako si Banwa sa kanyang kinatatayuan. Ang katotohanan ay mas malala pa sa inaasahan niya. Hindi lang pagnanakaw ng pagkakakilanlan ang ginawa ni Diyosa, kundi pagtatangka sa buhay ng kanyang pamilya. Tumingin si Banwa kay Sinag at Hamog. Ang 2 bata ay nakatitig sa kanya, tila naghihintay ng sagot. Lumuhod si Banwa sa harap nila. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang mga pisngi ni Sinag. Kamukha mo nga ako, anak, bulong ni Banwa. Kayo po ba ang tatay namin? Tanong ni Hamog sa gitna ng hikbi. Hindi nakasagot si Banwa. Napayakap na lamang siya sa 2 bata ng mahigpit. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ang tatay. Ngunit sa kabila ng emosyonal na tagpong ito, alam ni Banwa na kailangan niya ng matibay na ebidensya para tuluyang mapatalsik si Diyosa at ang mga kasabwat nito. Hindi sapat ang isang lumang papel sa harap ng korte at sa harap ng kanyang ama na si Don Gunita na bulag pa rin sa ganda ni Diyosa. Liag, manatili kayo rito. Utos ni Banwa. Walang aalis. Maglalagay ako ng mga tauhan sa labas ng pinto nyo. Walang makakalapit sa inyo, lalo na si Diyosa o si Datu. Nang gabing iyon, palihim na kumuha si Banwa ng mga hair samples mula kina Sinag at Hamog habang sila ay natutulog. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Gamit ang kanyang helicopter, ipinadala niya ang mga sample sa isang private laboratory sa Maynila para sa isang expedited DNA test. 3 araw. 3 araw na puno ng tensyon sa loob ng mansyon. Si Diyosa ay hindi lumalabas ng kanyang kwarto, ngunit alam ni Banwa na may pinaplano ito. Si Dato naman ay biglang nawala sa paligid. Sa 3 gabi, habang nasa loob ng kanyang study room si Banwa, tumunog ang kanyang computer. Isang bagong email. Nanginginig ang mga daliri ni Banwa habang binubuksan ang file. Ang bawat segundo ng pag-load ng dokumento ay parang 1 taon. Pagkabukas ng PDF, agad niyang hinanap ang huling bahagi. Probability of paternity, 79%. 79%. Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Banwa. Pero hindi lang yon ang nasa email. Ang private investigator na kinuha niya ay nagpadala rin ng mga litrato. Mga litrato ni Diyosa at Datu Vargas na magkasama sa isang tagong rest house at mga dokumento ng wire transfer mula sa account ni Diyosa patungo sa isang illegal clinic noong 5 taon na ang nakakaraan. Tapos ka na, Diyosa, bulong ni Banwa. Tumayo siya para puntahan si Liag. Pero bago pa siya makalabas ng pinto, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa direksyon ng nursery. Bitawan mo ako, nanay. Tulong! Boses yon ni Hamog. Mabilis na tumakbo si Banwa. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib sa takot. Nang makarating siya sa hallway, nakita niya si Liag na nakahandusay sa sahig, duguan ng ulo. Ang pinto ng nursery ay wasak, wala na ang mga bata. Sa dulo ng hallway, nakita ni Banwa ang isang anino na mabilis na bumababa sa fire escape bit.
bitbit ang dalawang malalaking sako. Isang itim na van ang naghihintay sa ibaba. "Datu!" sigaw ni Banwa. Lumingon ang lalaki at nagpakita ng isang mapanirang na ngiti bago sumakay sa van at humarurot palayo. Kasabay nito, lumabas si Diyosa mula sa dilim, may hawak na baril at nakatutok ng diretso sa puso ni Banwa. "Sabi ko sa'yo, Banwa, kung hindi ka magiging akin, walang makikinabang sa yaman mo. Pati ang mga bastardong anak mo, isasama ko sa impyerno." Nanlalabo ang paningin ni Liag. Ang huling natatandaan niya ay ang malakas na paghampas ng kung anong matigas na bagay sa kanyang ulo habang pilit niyang iniagaw sina Sinag at Hamog mula sa mga kamay ni Datu. Pagkatapos niyon, naging madilim ang lahat. Ngunit ang boses ng isang inang nagmamahal ay mas malakas kaysa sa anumang sakit. Sinag... Hamog! Ungol ni Liag. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang sahig ng hallway ay malamig at may malagkit na likido sa kanyang noo. Dugo. Pinilit niyang tumayo. Kahit na umiikot ang paligid. Doon, sa dulo ng hallway, nakita niya ang isang eksenang parang kinuha sa isang masamang panaginip. Si Banwa, nakatayo at hindi makagalaw, habang si Diyosa ay nakatutok ang baril sa kanya. Ang mukha ni Diyosa ay wala na ang ganda at poise na laging ipinapakita nito. Ngayon, punong-puno na ito ng puot at kabaliwan. "Hayop ka, Diyosa," mahinang sabi ni Liag, ngunit sapat na para lumingon ang dalawa. "Gising ka na pala, munting daga," uyam ni Diyosa nang hindi inaalis ang baril kay Banwa. "Tamang-tama, gusto kong makita mo kung paano ko tatapusin ang lalaking inaakala mong magliligtas sa iyo." "Diyosa, itigil mo na ito," sigaw ni Banwa. Wala na si Datu. Kinuha na niya ang mga bata. "Isuko mo na ang baril. Baka sakaling mapatawad pa kita ng batas." "Mapatawad? Wala akong kailangan na patawad," sigaw ni Diyosa. Nanginginig ang kanyang kamay na humahawak sa gatilyo. 5 taon, Banwa. 5 taon akong nagpanggap. 5 taon kong tiniis ang pagiging malamig mo, ang pagiging mailap mo, dahil lang sa pag-asang balang araw ay mamahalin mo rin ako. Pero ano, isang amoy lang ng ilang-ilang, isang kanta lang ng katulong na ito, binitawan mo na ang lahat. "Hindi ka kailanman naging akin, Diyosa." Kalmado pero mariing sabi ni Banwa, "Dahil ang lahat ng meron tayo ay nakabase sa isang krimen. Ninakaw mo ang gabing iyon. Ninakaw mo ang pagkakataon kong makilala ang mga anak ko. At ngayon, nanakawin ko rin ang kinabukasan niyo." Tawa ni Diyosa, isang tawang nakakapangilabot. Wala na ang mga bata. Banwa. Dadalhin sila ni Datu sa lugar na hindi mo kailanman mahahanap. At ikaw, mamamatay kang puno ng pagsisisi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liag ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya ang rurok na katulong na laging yumuyuko. Siya ay isang ina na ninakawan ng 5 taon. "Hindi sila kailanman magiging sa inyo," sabi ni Liag, dahan-dahang lumalapit kahit na nanghihina. "Kahit patayin mo kami rito, ang dugo ni Banwa na dumadaloy sa mga anak ko ang laging magpapaalala sa iyo ng kabiguan mo. Hindi mo sila pag-aari, Diyosa, at kailanman hindi mo makukuha ang pag-ibig na hinahanap mo sa pamamagitan ng dahas. Tumahimik ka." Lumingon si Diyosa kay Liag at itinutok ang baril dito. "Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung namatay ka lang sana sa ilog nung gabing iyon." "Diyosa, huwag!" sigaw ni Banwa. Bang! Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong hallway. Napapikit si Liag. Inaasahan ang hapdi ng bala, ngunit wala siyang naramdaman. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Banwa na nakayakap sa kanya. Ginawa nitong pananggalang ang sariling katawan. Ngunit hindi si Banwa ang tinamaan. Ang bala ay tumama sa vase sa likuran nila dahil sa panginginig ng kamay ni Diyosa. Sa kabilang dulo, bumukas ang mga pinto ng elevator at lumabas ang mga security guard ng mansyon kasama ang mga pulis. "Ibaba ang baril!" sigaw ng mga awtoridad.
Natataranta, tumakbo si Diyosa patungo sa fire escape, ang parehong daan na dinaanan ni Datu. Liag, ayos ka lang ba? Tanong ni Banwa. Hawak ang mga balikat ni Liag. Ang mga bata, Banwa. Ang mga anak natin. Hikbi ni Liag, hindi na inaalintana ang sariling kaligtasan. Nakita ko ang van. Isang itim na van. Papunta sila sa direksyon ng matandang tulay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Banwa. Binuhat niya si Liag kahit nasugatan ito at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang sasakyan na nakaparada sa tapat. Hindi ko hahayaang mawala silang muli, Liag. Pangako ko yan sa'yo, sabi ni Banwa habang pinapaandar ang makina ng mabilis. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Tila inuulit ang gabi ng kanilang pagtakas. 5 taon na ang nakakaraan. Ang kalsada patungo sa matandang tulay ay madulas at mapanganib. Puno ng mga bangin sa magkabilang gilid. Sa di kalayuan, nakita nila ang mga ilaw ng itim na van. Si Datu ay nagmamaneho ng mabilis, walang pakialam sa panganib. Ayun sila, turo ni Liag. Kumapit ka, Liag, sabi ni Banwa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa van. Datu, itigil mo ang sasakyan, sigaw niya. Bagamat alam niyang hindi siya naririnig sa loob, biglang nag-swerve ang van ni Datu. Tila nawalan ito ng kontrol dahil sa madulas na daan. Sa isang iglap, tumama ang van sa gilid ng guardrail ng tulay. Ang kalahati ng sasakyan ay nakabitin na sa bangin, habang ang ilog sa ibaba ay rumaragasa dahil sa baha. Sinag! Hamog! Sigaw ni Liag nang makalabas sila ng sasakyan. Tumakbo sila patungo sa van. Si Datu ay duguan sa driver's seat. Walang malay. Ngunit sa likod ng van, narinig nila ang maliliit na boses na umiyak. Nanay, tatay, tulong po. Andito na kami mga anak. Huwag kayong malikot. Sigaw ni Banwa. Dahan-dahang lumalapit si Banwa sa likod ng van. Ngunit ang bigat ng sasakyan ay nagdudulot ng pagguho ng lupa sa ilalim nito. Isang maling galaw at mahuhulog ang van sa bangin kasama ang mga bata. Eksaktong paglapit ni Banwa, lumitaw si Diyosa mula sa kakahuyan sa gilid ng tulay. May hawak pa rin siyang baril, pero ang kanyang tingin ay hindi na lang puot. Ito ay purong kawalan ng pag-asa. Kung hindi sila mapupunta sa akin, hindi sila mapupunta sa inyong dalawa. Sigaw ni Diyosa. Itinutok ni Diyosa ang baril hindi kina Banwa, kundi sa gulong ng van na nakabitin. Isang putok lang at ang huling suporta ng sasakyan ay mawawala. Ang bawat patak ng ulan ay parang hampas ng latigo sa balat ni Banwa. Naririnig niya ang pag-ungol ng bakal ng van, isang tunog na nagpapahiwatig na anumang sandali ay susuko na ang guardrail at lalamunin ng madilim na bangin ang kanyang mga anak. Diyos sa huwag, maawa ka sa mga bata, sigaw ni Banwa. Nakataas ang kanyang mga kamay, dahan-dahang lumalapit sa babaeng nawala na sa katinuan. Awa? Saan ang awa niyo sa akin, Banwa? Tumatawang naiiyak si Diyosa. Ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang mukha. Ang mga mata ay nanlilisik. Ibinigay ko ang lahat. Ang dangal ko, ang karera ko, ang 5 taon ng buhay ko. Pero sa huli, isang basurang katulong pa rin ang pinili mo. Hindi ito tungkol sa kanya, Diyosa. Tungkol ito sa mga bata. Wala silang kasalanan. Bulyaw ni Banwa. Pilit na hinahanap ang kahit katiting na konsensya sa mga mata ng babae. Itinutok ni Diyosa ang baril sa gulong ng van. Kasalanan nila na nabuhay sila. Kasalanan nila na kamukha mo sila. Dahil hanggat nandyan sila, hinding-hindi mo ako makikita. Sa gilid, nakita ni Banwa si Liag. Sa kabila ng sugat sa ulo at panghihina, dahan-dahang gumagapang si Liag sa putikan patungo sa likod ng van. Hindi siya napapansin ni Diyosa dahil nakatutok ang atensyon nito kay Banwa. Banwa, gawin mo ang gusto niya.
Huwag mong hayaang pumutok ang baril. Sigaw ni Liag. Isang pag-arte para maibaling ang tingin ni Diyosa. Gusto mo ako, di ba? Muling nagsalita si Banwa. Humakbang siya ng mas malapit. Hinahayaan ang sarili na maging target. Sige, Diyosa. Iwanan mo ang mga bata. Sumama ka sa akin. Aalis tayo. Iiwan natin ang lahat ng ito, pero bitawan mo ang baril. Napatigil si Diyosa. Sandaling kumurap ang kanyang mga mata. Totoo? Isasama mo ako? Oo. Pangako. Pagsisinungaling ni Banwa. Ang boses ay matatag, pero ang puso ay dinudurog ng kaba. Habang nagdadalawang isip si Diyosa, nakarating na si Liag sa likod ng van. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sinag. Hamog. Dahan-dahan lang mga anak. Bulong ni Liag. Nanay. Iyak ni Hamog, pero agad itong tinakpan ni Sinag sa bibig. Alam ng batang lalaki ang panganib. Shh! Huwag kayong malikot. Isa-isa lang. Bili ni Liag. Inabot ni Liag si Hamog, pero sa sandaling mailabas niya ang bata, gumalaw ang van. Isang malakas na tunog ng pagguho ng lupa ang umalingaw-ngaw. Diyosa, nagsisinungaling ka! Sigaw ni Datu na biglang nagkamalay sa loob ng van. Banwa, hinding-hindi kanya mapapatawad. Diyosa, ituloy mo na. Nagising ang diwa ni Diyosa. Nakita niya si Liag na hawak na si Hamog. Niloloko mo ako! Sigaw ni Diyosa. Bang! Bumaril si Diyosa, pero sa sobrang galit ay tumama ang bala sa bintana ng van. Ang pagkabasag ng salamin at ang puwersa ng bala ang naging huling hudyat. Ang lupa sa ilalim ng van ay tuluyang gumuho. Sinag! Sigaw ni Liag. Lumalubog na ang van sa bangin. Sa isang mabilis na kilos, tumalon si Banwa patungo sa likuran ng sasakyan. Hindi siya nag-isip. Hindi niya inalintana ang baril ni Diyosa. Naabutan ni Banwa ang kamay ni Sinag bago tuluyang dumausdos ang van. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, hinila niya ang bata pa itaas. Sa kabilang banda, si Datu ay sumigaw habang ang van ay tuluyang nahulog sa kadiliman ng bangin. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa ibaba nang tumama ang sasakyan sa mga bato sa gilid ng ilog. Sinag! Salamat sa Diyos! Yakap ni Liag sa kanyang anak. Nakahinga ng maluwag si Banwa, pero hindi pa tapos ang panganib. Nakatayo pa rin si Diyosa, hawak ang baril, nanginginig ang buong katawan. Nakita niya ang pamilyang nakayakap sa isa't isa. Isang larawang kailanman ay hindi siya magiging bahagi. Wala na ang lahat. Bulong ni Diyosa. Itinaas niya ang hawak niyang sandata. Nanginginig ang kanyang kamay. Diyosa, huwag! Sigaw ni Banwa. Pilit na tumatayo upang pigilan siya. Ngunit bago pa siya makalapit, isang serye ng umiilaw na sasakyan ng pulis ang bumalot sa paligid. Ang tunog ng sirena ay pumuno sa gabi. Ibaba ang sandata. Diyosa Altamirano, napapaligiran ka na. Sigaw ng mga pulis mula sa megaphone. Tumingin si Diyosa sa mga pulis, pagkatapos ay kay Banwa, at huli kay Liag. Parang may mabigat na desisyong kailangang gawin. Sa huling pagkakataon, nakita ni Liag ang luha sa mga mata ng babaeng sumira sa buhay niya. Isang luha ng pagkatalo. Hindi itinuloy ni Diyosa ang pagpapakamatay. Binitawan niya ang baril at napaluhod sa putikan. Umiiyak ng malakas habang nilalapitan siya ng mga awtoridad para pusasan. Lumapit si Banwa kay Liag at sa dalawang bata. Umuulan pa rin, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito malamig. Niyakap ni Banwa ang tatlo ng napakahigpit. Ligtas na tayo! Bulong ni Banwa sa buhok ni Liag. Pangako, hinding-hindi ko na kayo bibitawan. Umiyak si Liag sa dibdib ni Banwa. Ang 5 taon ng pagtatago, ang takot, at ang sakit ay tila unti-unting hinuhugasan ng ulan, ngunit sa kabila ng kalsada, habang isinasakay si Diyosa sa patrol car, lumingon ito sa kanila. Isang huling titig na puno ng misteryo, tila may gusto pa siyang sabihin tungkol sa gabing iyon sa bodega, pero nanatiling sarado
ang kanyang bibig. Puti ang kisame, malinis ang paligid, at ang pinakamahalaga sa lahat, wala na ang ingay ng ulan at ang nakakangilong tunog ng nagagasgas na bakal. Dahan-dahang iminulat ni Liag ang kanyang mga mata. Amoy gamot ang hangin, pero sa tabi ng kanyang kama, may isang maliit na florera ng mga bulaklak ng ilang-ilang. Ang halimuyak nito ay sapat na para pakalmahin ang kanyang naguguluhang isipan. Gising ka na! Isang malambot na boses ang narinig niya. Nilingon niya ang gilid. Si Banwa. Hindi ito umalis sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay mapula. Halatang hindi natulog ng mahabang oras. Hawak-hawak niya ang kamay ni Liag ng mahigpit na tila natatakot na kapag binitawan niya ito ay maglalahong muli ang babae. Ang mga bata. Banwa, nasaan ang mga anak ko? Ang unang tanong ni Liag. Ang boses ay paos. Ligtas sila, Liag. Nasa kabilang kwarto sila, mahimbing na natutulog. Minor scratches lang ang nakuha nila. Salamat sa Diyos. Salamat sa katapangan mo, bulong ni Banwa. Itinaas niya ang kamay ni Liag at hinalikan ito. Bumukas ang pinto ng hospital room. Pumasok ang isang matandang lalaki na may tindig na kagalang-galang pero ngayon ay bakas ang pagsisisi sa muka. Si Don Gunita Montefalco, na paayos ng higit si Liag kahit masakit pa ang kanyang katawan. Don Gunita. Huwag kang bumangon, iha. Pigil ng matanda. Lumapit siya sa paanan ng kama. Nandito ako para humingi ng tawad. Sa loob ng 5 taon, naging bulag ako. Pinaniwala ako ni Diyos sa mga kasinungalingan niya. Hinayaan kong maghari ang ambisyon kaysa sa katotohanan. Don Gunita, ginawa ko lang po ang dapat para sa mga anak ko. Mahinang sagot ni Liag. At dahil doon, ikaw ang tunay na Montefalco. Sabi ng matanda, may luha sa kanyang mga mata. Ngayong umaga, lumabas na ang lahat ng report mula sa pulisya. Inamin na ni Diyos sa ang lahat. Ang pagtatangka niya sa buhay niyo noong gabi sa bodega, ang pagkidnap sa mga bata. Hindi na siya makakalabas ng kulungan sa loob ng mahabang panahon. Paano po si Datu? Tanong ni Liag. Nakaligtas siya sa pagkakahulog ng van, pero habang buhay na siyang paralisado. At tulad ni Diyosa, sa loob din ng rehas ang bagsak niya. Hustisya ang naging huling hantungan nila. Sagot ni Banwa, katahimikan ang namayani sa kwarto. Isang katahimikang hindi na mabigat, kundi puno ng pag-asa. Pagkalipas ng ilang araw, nakabalik na sila sa Hacienda Takip Silim. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sa quarters ng mga katulong pumasok si Liag. Ang itim na SUV ni Banwa ay huminto sa tapat mismo ng main entrance ng mansyon. Sinalubong sila ng lahat ng mga empleyado. Wala na ang mga mapanghusgang tingin. Si Mrs. Cortez ay nakayuko. Hiyang-hiya sa kanyang mga nagawa noon kay Liag. Welcome home, Liag, sabi ni Banwa habang inaalalayan siyang bumaba. Sina Sinag at Hamog ay masayang tumakbo patungo sa garden. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liag na ang lupang tinatapakan niya ay hindi na kanya-kanyang pag-aari, kundi isang tahanan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng isang simpleng salo-salo. Nakaupo si Liag sa tabi ni Banwa sa mahabang hapagkainan. Sa kabila ay si Don Gunita na panay ang tawa habang pinapanood sina Sinag at Hamog na masayang kumakain. Liag, tawag ni Banwa sa gitna ng hapunan. Tumingin si Liag sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang mga mata ni Banwa ay nagniningning. 5 taon tayong ninakawan ng pagkakataon. 5 taon nating tiniis ang dilim. Sabi ni Banwa, kinuha niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Isang singsing na may malaking diamante ang tumambad. Isang heirloom na masigit pa sa ninakaw ni Diyosa. Hindi ko na kayang maghintay pa ng kahit isang araw. Liag dalisay sa harap ng aking ama at ng ating mga anak. Tatanggapin mo ba ang apelyidong Montefalco? Pakakasalan mo ba ako
Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pag-ibig na kailanman ay hindi namatay. Napatigil ang lahat, maging ang mga bata ay napatingin sa kanilang ina. Umiyak si Liag, pero sa pagkakataong ito, ang mga luha niya ay hindi na dahil sa sakit. Oo, Banwa, pakakasalan kita. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Niyakap ni Banwa si Liag ng mahigpit. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, napatingin si Liag sa bintana, sa direksyon ng matandang bodega na ngayon ay wasak na. Isang anino ang tila dumaan sa kanyang isipan, ang alaala ni Yaya Payapa. Ngumiti si Liag sa sarili. Alam niyang saan man naroon ang matanda, masaya na itong nakikita silang buo. Dito na magtatapos ang pagtatago, bulong ni Liag sa sarili. At magsisimula ang ating totoong kwento. Ang sikat ng araw sa Hacienda Takip Silim ay tila mas maliwanag ngayong araw. Ang hanging umiihip mula sa kabundukan ay hindi na nagdadala ng babala ng bagyo, kundi ng halimuyak ng libu-libong bulaklak ng ilang-ilang na nakapaligid sa hardin ng mansyon. Sa harap ng salamin, tinitigan ni Liag ang kanyang sarili. Wala na ang makapal na salamin, wala na ang uniforme ng katulong. Suot niya ang isang eleganteng puting Filipiniana na gawa sa pinong pinya na binurda ng mga disenyong hango sa kalikasan. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, bakas ang kaligayahan na 5 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nanay, ang ganda-ganda niyo po, bulong ni Hamog. Ang bata ay suot ang isang munting gown na kulay rosas, habang sa kanyang buhok ay may nakasukbit na sariwang bulaklak. Salamat anak, kayo rin ni Kuya Sinag niyo, napakagwapo at napakaganda niyo. Sagot ni Liag habang hinahaplos ang pisngi ng dalawa. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Gunita. Handa ka na ba, Liag? Karangalan kong ihatid ka sa dambana. Ngumiti si Liag at kinuha ang braso ng matanda. Handa na po, Don Gunita. Sa gitna ng malawak na garden, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara na pinalamutian ng mga kristal at puting tela, naghihintay si Banwa. Suot niya ang isang barong Tagalog na lalong nagpadagdag sa kanyang kakisigan. Ngunit higit sa kanyang suot, ang kanyang mga mata ang nagsasabi ng lahat. Mga matang nakatitig sa babaeng dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Habang naglalakad si Liag, tila bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang gabing puno ng kalituhan, ang pagtakas sa gitna ng apoy, ang hirap ng pagpapalaki sa mga anak ng mag-isa, at ang takot ng muli silang magkita. Ang lahat ng sakit na yon ay tila naglaho, pinalitan ng isang malalim na kapayapaan. Nang makarating siya sa harap ni Banwa, kinuha ng lalaki ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay mahigpit, isang pangako na hinding-hindi na muling bibitaw. Sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, simula ni Banwa, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Liag, noong gabing una tayong nagkita, tadhana ang nagdala sa iyo sa akin sa gitna ng kadiliman. 5 taon akong naglakad nang walang direksyon dahil akala ko ay nawala ka na. Pero ang pag-ibig, tulad ng halimuyak ng ilang-ilang, ay hindi nawawala. Nananatili ito sa puso hanggang sa muling magtagpo ang ating mga landas. Tumulo ang luha ni Liag. Banwa, ikaw ang aking kahapon, ang aking na ngayon, at ang lahat ng aking bukas. Salamat sa hindi pagsuko sa atin. Salamat sa pagtanggap sa akin at sa ating mga anak. Ngayon, wala na tayong kailangang itago. Wala na tayong kailangang ikatakot. I pronounce you husband and wife. Anunsyo ng pari. Sinalubong ni Banwa ang labi ni Liag ng isang halik na puno ng pag-ibig at pangako. Ang palakpakan ng mga tao ay umalingaw-ngaw, kasabay ng masayang hiyaw ni Sinag at Hamog na agad tumakbo at yumakap sa binti ng kanilang mga magulang. Sa malayo, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng kulay ginto sa buong Hacienda Takip Silim. Hindi na ito ang lugar ng pighati. Ito na ang kanilang tahanan.